Ayun, no? Hallelujah, isang magandang gabi po sa lahat, sa lahat ng mga nakakapakinig ng ating gawain ngayon, no? At purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa at nawa ang karunungan ng Diyos ay sumaatin at binabati ko ang lahat, no? Lalo na ang mga kapatid natin sa Iglesia ng Diyos na tayo ay magkaisa ngayon, no, sa pag-aaral ng ang mga gawa. So before we start, no, sa mga gawa to, bigyan ko lang ng konting recap yung Acts 1, no. Sa Acts 1 dito, nalaman natin kung sino si Luke, nalaman natin, no, kung kanino siya nagsulat, kung para kanino, no, na para sa mga Gentile. Nalaman din natin, no, na kung ano nangyari, no, bago bago at pagkatapos umakyat ang ating Panginoong Yahushua, bago siya tinanggap, no, doon sa kalangitan. At dito, nakita nakita din po natin, no, kung paano sila nagpalit ng apostol dahil si Judas nga ay nawala at namatay. At kailangan mayroong pumalit sa kanyang pwesto para maging kapalit na apostol, makapangasiwa dun sa kanyang iniwan na trabaho. At doon nakita din natin na ang mga apostol ay naglakbay patungo sa Jerusalem. Bakit? Dahil ayon sa pangako ng ating Panginoong Yahushua sa kanila, kailangan hindi sila umalis doon sa Jerusalem hangga't hindi nila natatanggap ang pangakong banal na espiritu ng Diyos sa kanila. At doon naglakbay sila ng araw ng Sabat. At nung sa araw ng Sabat, doon sila sa isang upper room ang tawag nila doon, no? At so ngayon yung continuation nun. So tingnan natin, no? I-share ko lang yung screen ko para medyo meron tayo. Alam ko marami tayong matututunan dito. At ako ay madami akong natuklasan din. Purihin ng Diyos. Ayan, siguro po ay okay na nag-flash na screen. Hallelujah. Yung gawa 1. Yan. So, syempre sa gawa 2 tayo. Ayan. So, dito na tayo sa gawa 2. Ayan, sabi dito, umpisahan natin, no? Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano ay may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Siguro dito muna tayo, no? Bago tayo lumagpas. So dito nakita natin ang mga meron silang tinutukoy, no, na magkakasama sila sa iisang lugar. Actually, may makikita tayo dito kung na sila nagsama-sama sa isang bahay, no? Dahil ang kanilang mga pagtitipon ay ah, sa mga bahay-bahay naman talaga yung mga pagtitipon, no? Kaya dito sa Jerusalem, merong isang bahay na kanilang pinagtitipunan at doon sa lugar na yon sumapit daw ang Pentecostes. Para sa mga kapatid natin, no, itong Pentecostes na to, araw ng Pentecostes na to, ay tinatawag yan na ah, kapistahan ng Diyos. Actually, mga kapatid, no, pang-apat yan sa itinakdang kapistahan ng Diyos sa kanyang sarili. Yung una ay Passover, pangalawa ay unleavened bread, pangatlo ay Feast of the First Fruit, at ang pang-apat ay Feast of the Weeks o tinatawag na Pentecostes. So ano ba meaning ng Pentecostes? Kung titingnan natin, no, sa Strong Dictionary, ang Pentecostes ay nagmula sa salitang Griego na pente. Ang ibig sabihin ng pente ay five. Pente. Kaya nga, di ba, octagon, 8. Pentagon, 5.
Yan, 'di ba? Meron din yan sa ano eh, sa mga ano natin, ano ba yun, sa kalendaryo. Tignan mo yung kalendaryo natin. Pagdating ng September, Sep, ibig sabihin ng Sep ay 7, no? Tignan natin September, yan. Ayan, no? Ninth month sa ano sa calendar natin, no? Pero ang ibig sabihin ng September ay 7. Sep, Septagon, 7, no? October, octagon, October, ibig sabihin nun 8, no? Ah, yung November ay ibig sabihin ay 9, yung December ibig sabihin ay 10. Ano yan, mga Latin na ano yan, na mga bilang, mga kapatid, no? Kaya kung titignan natin, no, yung ikasampung buwan from its name, December, no? December sa nung hindi pa pinapalitan ng ano ng mundo yung calendar, no, ay yung December ay yung ikasampung buwan. Kaya sabihin yung January tsaka February 11, 12, at yung New Year ay yung March. Dati kasi ang New Year ay March nung hindi pa pinapalitan sa Julian, sa ano sa Gregorian calendar yung calendar natin, no. Kaya nananatili pa rin sa mga name nila yung Latin word na yan, no, na Sep, Ok, Nov, tsaka Dec. Sure ba na ang December ay ikasampu? Tingnan natin, no. Siguro ngayon na ito malalaman, no, na ang meaning ng December ay 10. And Decem, meaning 10. So, ibig sabihin, nire-retain nila yung name ng ikasampung buwan, December. Alright. Pero sa Gregorian calendar, yung December ay ika-12, no? So, yun, nakikita natin, no, yung adjustment ng calendars. Kaya ngayon, yung New Year natin tuloy is January. Pero noon, ang New Year ng lahat, kasama na yung ano yung Griego ay March. Kaya ang tawag sa Hebrew sa March, no, ay Abib. Alright, no. So balik tayo muna dito, no. Medyo nalayo tayo doon. Ang sabi dito, no, ang Pentecost daw ay second sa tatlong great Jewish feast. Ano ba yung tatlong yun? Una, Passover. Yung ikalawa, Pentecost. Yung ikatlo ay Feast of Tabernacle. So tatlo yung main feast na, bakit tinawag siyang main feast, no? Kasi ah, kailangan ang mga sa mga kapistahang ito, pumupunta yung sambahayan ng Israel sa Jerusalem para doon mag-celebrate, no? Kaya yun din yung great time para sa emperador, dahil nandun na yung mga ano mga tao doon sa sa Jerusalem para mag-conduct ngayon ng tinatawag na census. Sabihin ng census, isa-census kada tao, no, kung sino sila, anong pangalan, ilang anak sa pamilya, para sa tax. Kasi gustong taksan ng ng gobyerno yung Israel. Ang gobyerno kasi noon dati ay yung mga Romano. Mga Romano kasi under sila ng mga Romano nung panahon na yun. So balikan natin, no. Ang ibig sabihin ng Pentecostes ay 50th, 50, 50. So kapag tinranslate natin sa ah, dito sa ano ba 'to, Greek, no, ay Pentecost. Ang ibig sabihin ay 50th. Alright. So saan nila kinuha yung 50th? Noon naman kasi, no,
according sa Leviticus 23, wala namang Pentecost. Wala namang Pentecost na nakalagay doon dati. Itong Pentecost na to ay naimbento, no? O napalitan yung pangalan ng Feast of the Weeks sa Pentecost sa panahon ng mga Roman. Kasi ano to Roman word to Pentecoste. Hindi naman yung Hebrew word, yung Pentecoste. So, ibig sabihin, no, 50th. So, saan nakuha ng mga Romano yung 50th? Nakuha nila yan dito sa Leviticus 23, verse 15 to 16. Tignan nga natin. Tignan natin sa simula. Ayan. Ang tawag dito ay pista ng pag-aani. Sabihin, ito ay, kung sa English, Feast of Weeks. Pista ng mga linggo. Bakit kaya tinawag na pista ng mga linggo yan? Ang sabi dito, mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpapalipas kayo ng 7 linggo. Sabi niya dyan. At sa ikalimampung araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog ng pagkain, butil, no? So dito nakuha ng mga Romano yung salitang Pentecost. Kasi sa ikalimampung araw, doon sila yung mga Israelita doon maghahandog sa Diyos ng mga handog na pagkain, butil. Ang sabi diyan, mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Kung titignan kasi natin yung sequence diyan, mga kapatid, no? Leviticus 23, tingnan natin yung sequence. Yung sequence diyan, yung unang ipagdiriwang diyan, yung pista ng Pasko, o tinatawag na Passover. Yan, no? So, sa kinabukasan nun, ang pista naman ng tinapay na walang lebadura. 7 araw yun. Pagkatapos ng 7 araw na yun, kinabukasan ng araw ng pamamahinga, no? Ibig sabihin, after ng Sabbath. Kung kailan matapos yun, yung Sabbath na next doon, yung kinabukasan daw nun, sabi niyan, magpapalipas daw sila ng 7 linggo. Sa isang linggo, merong 7 araw, mga kapatid. No? At sabi niya dito, magpapalipas daw sila ng 7 linggo. So ilang araw yung 7 linggo? 49 days. Tama ba? Wait lang. Sana tama, no? 49 days. Yung 49 days na yon, tatama dun sa araw ng pamamahinga, sa araw ng Sabat. 49 kasi 7 Sabat sila magbibilang Kaya pala Feast of Weeks. Kasi 7 linggo sila magbibilang ng araw, mga araw, no? Yung 49 days tatama ng Sabat. Yung 50 days tatama ng linggo. So yung linggo na yon ang Pentecost. Alright, no? Makikita niyo yan doon sa date ng feast natin. Bilangin niyo yung Feast of First Fruit. Bilang kayo ng 50 days, yun yung feast ng Pentecost. So ang Pentecost tatama lagi pagkatapos ng Sabat. No? So tama yung sinabi dito, no? Ikalimampung araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na yung magdadala kayo ng handog na pagkain, butil, 2 tinapay na may pampaalsa, isang salop ng harina ng bagong aning trigo ang gagamitin dito. Ayan, no? So kanina nakita natin yung Pentecost is nagmula sa salitang 50th. At yung 50th nakuha nila dito sa Feast of Weeks na ikalimampung araw. So ang Feast of Weeks at Pentecost, iisa lang yun. Nagkaiba lang ng tawag noong panahon ng mga Romano. Noong panahon ni Moises, ang tawag doon ay Feast of Weeks.
Yung panahon ng mga Romano, ang tawag doon ay Pentecost. Ayan, nauunawaan na po mga kapatid, no? Tuloy natin, no? Kaya pala, Pentecost. Sabi dito, walang ano-ano ay may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin. At napuno nito ang bahay. So, nasa bahay sila talaga, no? Na kinaroroonan nila. Nasa loob sila. Sabi dito, may nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Yan. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So dito muna tayo sa trino. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Sa totoo lang mga kapatid, no, ah, yung, yung representation ng angel ay apoy talaga, mga kapatid, no? Kahit yung si Moises, nung kinatagpo siya ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, ay sa pamamagitan ng umaapoy din. Burning bush ang tawag doon, no? Umaapoy na puno. Ang apoy ay sumisimbolo sa spirito ng Diyos at sa mga angel. Sabi dito sa Psalm 104 verse 4, ayan, sabi dito mga kapatid, no, na siyang gumagawa sa mga hangin na mga sugo niya, yung mga sugo na yan is mga angel. Ang kanyang mga tagapangasiwa o ministers ay alab ng apoy. Ayan, no? Kaya sabihin, mga kapatid, no, yung mga sinugo niya ay hangin. Ang hangin sa Hebreo ay, kung titignan natin yan, ruwak, ruwak, hangin o spirit. Spirito yung kanyang mga sinugo, no? At ang kanyang mga tagapangasiwa ay alab ng apoy, yung mga minister. Yung mga angel kasi, hindi lang sila mga messenger. Pag sinabi kasing anghel, mga kapatid, no? Ang angel ito, papakita ko sa inyo. Ang meaning ng angel sa Strongs ay messenger. Ibig sabihin ng messenger, tagabigay ng mensahe, angel, no? Yun yung main na kanilang trabaho, tagabigay ng mensahe. Sila Gabriel, no? Nagbibigay sila ng mensahe. Pero meron din naman nagkikipaglaban. Meron din namang mga nagmi-minister. Meron din namang kumakanta dun sa trono. So marami silang mga ah, trabaho, no? Pero one of the main na trabaho nila ay tagabigay ng mensahe para sa sa Revelation, no? May angel na kasama dun si John. Sabihin yung angel na yun, yung nag-i-interpret ng mga pinapakita kay John. Alright. So tuloy tayo, no? Sabi din dito sa Hebrews 1:7. Same lang din, dito lang din naman kinuha yung sa Psalm 4. Sabi niya diyan, at sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. So, kung nakikita natin, no, na ang mga minister ng Diyos ay ningas ng apoy, yung Holy Spirit din, ganun din yung kanyang pagpapakita sa tao as apoy. Kasi ang Diyos natin ay sumisimbolo din sa apoy. Basahin natin dito sa Hebrews 12 verse 28 to 29. Tingnan natin sa mas mababa. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang di nayayanig. Sambahin natin ang Diyos na sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Sa English niyan ay fire. Consuming fire. Kaya pala tayo pinadadaan niya sa apoy dahil siya ay apoy na tumutupok.
is Refiner's Fire. Yung kantang Refiner's Fire nga din nagmula eh, no? Nire-refine tayo. Nire-refine niya tayo sa pamamagitan ng kanyang apoy, no? Tandaan niyo, no? Ang spiritual ay hindi angkop sa pisikal. Ibig sabihin, no? Ang pupuksa sa spiritual ay spiritual din. So, ang mga angel kasi eternal yan. Eternal yan. So, ibig sabihin, kung ang apoy na pisikal, hindi pwedeng tablan yung eternal, no? Sabihin, kunyari, magbukas ka ng kalan. Pag nagbukas ka ng kalan, tapat mo yung kamay mo dun sa kalan. Masakit, di ba? Kasi mainit. Which is angkop sa atin. Why? Kasi tayo, physical tayo. Yung apoy na yun, din. Angkop sa atin yun. Yung apoy na yun, no? Pero sa mga angel, hindi. Kasi nga sila ay espiritu. So, paano sila mapaparusahan, no? Sa pamamagitan ng eternal fire. Dahil ang mga angel ay eternal, yung apoy din na gagamitin sa kanila ay eternal. Makukuha po ninyo. Hindi pwede yung apoy yung gamitin sa kanila is yung apoy na nagbabaga lamang na pisikal. No? Hindi sila maano nun. So kailangan yung tutupok doon sa second death sa kanila ay yung eternal fire. Kasi sila ay mga eternal being. Gaya din natin pagka tayo ay nabigyan na ng na-transform na tayo, magiging eternal na rin tayo. Kaya nga doon itatapon yung mga hindi nakasulat doon sa libro ng buhay, no? Eternal fire. Alright. At ang Diyos natin ay eternal. Kaya yung fire na meron siya na eternal, doon tayo matakot. Dahil yun yung magpupuksa talaga sa mga eternal na pangangatawan natin. So, number 4. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang, pakita ko muna sa inyo, no? Sabi kasi dito, parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa, no? Kung titingnan natin yan, pakita ko sa inyo, no? Ito yung itsura niyan. Yan, ganito. Isipin nyo na lang, ganyan. Ganyan yung itsura niyan. Tapos nasa ulo ng mga apostol. Yun yung nakita nila, mga dilang apoy. Hindi siya mukhang dila talaga, no? Alright. Ganyan lang talaga itsura niya na dilang apoy. So let's continue, no? At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika. Ayon sa pinagkaloob na sa kanila ng Espiritu, no? So nung napuspos sila, nag-start na silang mag-speak in tongues. Pero yung tongues na yon ay wika. Kung titignan natin sa Strongs, yung tongues, glossa, ang ibig sabihin ng tongues ay language. Sabihin ng tongues ay nation, nations. Pag tongue, language lang. Pagka tongues, languages ng mga nation. So nung napuspos sila ng Espiritu ng Diyos, no? Nagsimula silang magsalita ng iba't ibang lengguwahe. Sabihin, hindi native na lengguwahe nila. Maraming iba't ibang lengguwahe. Sa mundo natin, no? Pilipinas nga lang, ang daming iba't iba, no? Iba't iba yung ating dialect. Ganun din, no? Sabihin, may English, may Japanese, may Korean, parang ganun, no? Yung napos po sila, nakapagsalita sila ng mga ganun. So bakit kaya? Anong reason? No? Kaya pala sabi ng Panginoon na ah, wag mo na silang aalis ng Jerusalem hangga't hindi nila na kakamtan yung banal na espiritu. Dahil sa pamamagitan ng banal na espiritu, makapagsasalita sila ng iba't ibang wika.
So, ibig sabihin mga kapatid, no, ay e-empower sila, bibigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos, no, para makapangaral sa iba't ibang lengguwahe. Kaya mahalaga pala yung Holy Spirit, no, bago sila isugo sa iba't ibang lugar. Kasi kung sa iba't ibang lugar, kailangan nila ng interpreter, di ba? Hindi nila mapapangaral yung about kay Yahusha kung hindi naman sila naiintindihan ng kanilang pinupuntahan. So, marapat lang na meron silang katuwang, which is ang Holy Spirit, para makapagsalita sila ng iba't ibang lengguwahe. So, yung speaking in tongues, lengguwahe yun, mga kapatid. Lengguwahe yun na nag-exist. According dito sa nabasa natin, no? Sabi dito, may mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa mundo. Nang marinig nila ang ugong, so napakalakas ng ugong, no? Kasi maraming nakarinig. Maraming nakarinig ng ugong, nagdatingan ng maraming tao. So, as I see, no, yung kinaroroonan nila siguro, malaking lugar. At pwedeng puntahan ng mga tao. Di ko alam kung mai-imagine yung lugar na yun, no, na pwedeng puntahan ng mga tao. At dito, sabi dito, nung pinuntahan sila ng mga tao, namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad ng wika ng mga nakikinig. So dito na, no, nakita natin, no, na ah, yung mga ano kasi yung mga debotong Hudyo kasi ibig sabihin nun, debotong Hudyos ah, nagmula sa bawat bansa. Ito yung mga na-convert sa Judaism. Kasi nga according sa sa kasulatan din, no. Basahin natin dito sa ah, dun sa Matthew 23, no. Tingnan natin, wait lang. Tingnan natin dito. Eto, no, sabi dito sa 15, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Fariseo, mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. So dito, sila ay nagmi-missionary, yung mga Pharisees. At sa iba't ibang lugar, nakakaroon sila ng mga alagad. Yung mga debotong yon, kasama nila sa araw ng Pentecost, doon sa, ano, so hindi lahat ng nandoon sa Jerusalem ng panahon ng Pentecost ay mga native na Hudyo. Ibig sabihin yung mga, ah, hindi sila lahat mga Hudyo talaga. Yung iba sa kanila ay mga converted lang na nagmula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya nung narinig nila yung mga alagad na nasasalita ng iba't ibang wika, namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. For example, no, kung yung isa doon ay Japanese, naririnig niya yung mga disciples na nagsasalita ng Japanese. Kaya nga sabi nila ito sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita ng ating wika? Sabihin, yung mga taga Galilea ito yung mga mga Hebrews to. Ano ba yung Galilea? Familiar ba tayo sa Galilea? Tingnan natin, no? Ano ba yung Galilea? Ayan. Sabi dito, Northern District, a district towards southern end of Roman province area, Galilee. Ayan. Northern region of Palestine, also the name of the sea. Yung Galilee, Sea of Galilee. Yung Galilea, mga kapatid, no, ah,
Si Yahusha pinanganak siya sa Bethlehem. Yung Bethlehem, malapit lang dun sa Jerusalem. Bethlehem. Malapit lang sa Jerusalem. Sapagkat yung asawa ni Maria na si Joseph ay taga Bethlehem. Taga ano ah oo, 'di ba? Ibig sabihin bahagi ng Israel ng Bethlehem. Malapit lang doon siya sa Jerusalem. Pero itong Galilee kasi dahil sila ay umalis, no? Sila ay naparoon sa Nazareth. Kaya tinawag si Yahusha na Yahusha the Nazarene dahil dun sila nagpunta sa Nazareth, no? Parang mali ako doon, wait lang ah. Si Joseph ba ay taga Nazareth? Hindi ko lang alam kung tama yung nasabi ko na si Joseph ay taga Bethlehem. Kasi kaya na naman sila pumunta ng Bethlehem, mga kapatid, no? Kaya doon siya pinanganak dahil nga nung pumunta sila doon sa Jerusalem, puno na yung mga bahay, yung inn. Wala silang matuluyan. Kaya nung sa paghahanap nila, doon sila ngayon sa manger o doon sa ano ba sa Tagalog yung manger? Sa parang kawan ng mga hayop. Kaya doon pinanganak, sabsaban, no? Kaya doon pinanganak sa Bethlehem, sa sabsaban, pinanganak si Kristo. Dahil wala silang matuluyan, dahil nga mayroong kapistahan at mayroong census sa panahon na yun, mga kapatid. At itong si Joseph pala, ay dahil siya ay ah, alam ko taga Nazareth siya eh. David, uh, Joseph go to, ano natin. Ayan, no, sabi dito sa Luke 2:39. Sabi natin, di ba? Salamat sa Diyos, nahanap ko din. Sa Luke 2:39, sabi diyan, nang maisagawan nila ang lahat ng ayon sa itinakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi sila sa bayan ng Nazareth sa Galilea. So, ibig sabihin, no, yung Nazareth ay bahagi lamang ng lugar ng Galilea. So, parang yung Galilea, isang city, yung Nazareth, bahagi lang siya ano na yun, nung, nung lugar na yun ng Galilea. Kaya si Kristo ay tinatawag din na Galilee. Yan, verse. Tingnan natin. Tinawag din siyang Galilean. Ayan, sa Matthew 26:73. Sa Matthew 26:73. Check natin. Hindi yan, hindi yan. Ito, sa Luke 23:6. Tingnan na natin. Tingnan natin. Ayan, no. So ito, ibig sabihin si Kristo dahil siya ay taga Nazareth, tinatawag din siyang Galilean, no? Ayan, no. At itinanong niya kung si Jesus, si Yahushua ay taga Galilea nga. Which is taga Galilea siya dahil yung Nazareth ay bahagi ng Galilea. No? So yung sinasabi dito sa Acts 2 na hindi ba taga Galilea silang lahat? Hindi ba daw taga Galilea daw silang lahat?
Ibig sabihin nun, yung mga yung mga nandoon ay mga Galilea kasama ni Kristo sa kanyang lugar. Yung mga taga Galilea ay nagsasalita ng Hebrew. Pero nagtataka sila kung bakit nakapagsasalita sila ng ibang wika. Sabi niya, tayo yung mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, at Cappadocia, Ponto at Asia. Eh, sabi dito yung Asia na to daw, ayan, sabi dito, nang panahong iyon, ang Asia ay tumutukoy sa isang lalawigan na sakop ng Imperyo Romano. Malaking bahagi ng lugar na ito ay sakop ngayon ng bansang Turkey. So yung Asia dati, no, hindi yung Asia ngayon. Ang tawag dati sa Asia ay Asia Minor. Yung Asia Minor ay bahagi ngayon ng Turkey dun sa ano, tawag nila dun dati Asia. Yung Asia kasi ngayon, bahagi tayo ng Asia, di ba? Southeast Asia tayo eh. No? Kasama din yung mga iba't ibang bansa. Pero yung Asia dati, Asia Minor, bahagi yon ng ng lugar doon sa Turkey, which is yung bayan yon ng mga Romano. Sabi dito, meron pa sa atin taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia din. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika, no? Tungkol sa mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari kaya nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? So dito malinaw na sinasabi na maraming mga nandoon sa kapistahan ng ng Pentecostes. Naglukbay din sila kasi nga meron silang mga pananampalataya sa Diyos ng Israel. Mga sila, mga na-convert. Itong Asia, itong Mesopotamia, Romano, no? Hindi naman yan mga Hudyo eh. Mga yan, mga Gentile. Mga Gentile na ah, na naglakbay doon. So ibig sabihin no, hindi lahat ng taga Jerusalem is nabigyan no o naranasan yung dilang apoy na yon. Iilan lang doon lang sa bahay na yon. So iilan tao lang yun no kasama yung 12 disciple doon. Alright? Kaya nga nung umugong, pumunta lahat doon kasi ang lakas ng ugong. So ito yung natagpuan nila, no? Nakapagsasalita sila ng iba't ibang lengguwahe. At naiintindihan ng bawat isa yung mga lengguwahe na kanilang sinasabi. Na kanilang sinasalita, no? Kung may Pilipino doon, may Tagalog siguro nagsasalita doon. No? Ang nakamangha-mangha yun. Ikaw nga, pag may pumunta Amerikano dito, nagtatagalog, di ba? Amazing, no? Pag may Black American na nandito, tapos magaling mag-Tagalog, no? Hindi islang, I believe hindi sila islang nun, no? No. Kumusta po? Walang ganon. Di ba? So, ibig sabihin nito, talagang sila, magaling magsalita. Kasi mamamangha ka eh. No? Mamamangha ka. Ngayon sa 13, meron ding ibang nagsabi ng pagkutya. Lasing lang ang mga iyan, no? So, hindi talaga mawawala, no? Yung dalawang bahagi, yung isang naniniwala at yung isang kumukutya. Hindi talaga mawawala ang mga haters sa mga sa buhay natin, no. Yung mga ganun talaga bahagi na ng buhay. Alright? Pero dito, may mga nagtanungan ano yung kahulugan nito. Alam niyo na kung ano yung kahulugan, no? Para sa ministeryo yung kahulugan niyan. Kaya sila binigyan ng ganyang kakayahan. So dito na nangaral na si Pedro. Ayan. Sabi dito, kaya tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol. Kompleto na sila dito kasi si Matias na ordain na nila eh. At nagsalita ng malakas. Mga taga Judea, from the word na taga Judea is nakatira sa Judea.
Ano ba yun yung Judea, no? Ito yung lugar ng mga ng lahi ng Juda, from the word Judah. Kaya Judea dahil yung mga nakatira doon, mga lahi ni Juda, karamihan. At yung Judea na yon ay bahagi din ng Jerusalem. Bahagi ng Judea ang Jerusalem. Ano right now? Sabi dito, at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem. Sabi niyan, tingnan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Yan. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. 9:00 pa lamang ng umaga ngayon. So bakit kaya may ganong ano, no? Sa Pinas, 9:00, hapon na yon. Dami ng lasing yan. 9:00 dito sa Pinas, no? Pero sa kanila, dahil sa kanilang kultura, no? Dahil maaga pa, oras pa sa kanila ng trabaho kasi. So 9:00 pa lang, maaga pa yun, no? Kaya hindi lasing yung mga yun. Actually dito, no, meron akong ipapakita sa inyo. Dito sa Acts 2:15, puntahan natin yung Acts 2:15. Ayan. Ayan, no. Dito ang sabi niya 9:00 pa lamang. Pero sa ibang teksto, ito ang sinasabi diyan. Sapagkat ang mga ito ay hindi mga lasing, na gaya ng inyong inaakala. Yamang ngayoy oras na ikatlo lamang ng araw. Yung isa sinasabi, ikatlo pa lamang ng araw ngayon. Nung oras na yan. Pero yung MBB sinasabi niyang 9:00 pa lang ng umaga. So ano ba talaga? 3:00 ng umaga o 9:00 ng umaga? So para ma-solve natin yan, no, kailangan nating balikan ang kultura ng mga Hudyo. Ayan, no. Kung titingnan ninyo, no, kapag sa Gregorian, sa panahon natin kasi ngayon, ang umaga nagsisimula ng 12:00 ng gabi, di ba? Kaya kung susumahin mo, mga kapatid, no, ah, kung susumahin mo, 9 hours kaya 9:00 sa kanila, tama dun sa oras natin, di ba? Pero kapagka ang sa kultura ng Hudyo na ang umaga ay nagsisimula pagkaputok ng araw ng 6:00. Yung ikatlo sa kanila ng umaga ay 9:00 pa lang din. Nakukuha ninyo? Magsisi Kasi ganito yan, sa kultura ng Hudyo. According sa John 11:9, basahin natin yung John 11:9. Sabi dito, sumagot si Yahushua, hindi baga ang araw ay may 12 oras? So paano ang araw 12 oras lang? Sa tingin ninyo? Sa atin kasi ang araw, sa buong araw, 24 hours. Di ba? Pero sa kanila, magkaiba yung araw, magkaiba yung gabi. No? Sabi dito, yung araw sa kanila, 12 oras lang. Kung ang isang tao ay lumalakad samantalang araw, ay hindi siya natitison sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Sabihin sa kanila, yung turing nila sa araw is, ang simula ng araw sa kanila ay pagputok ng araw, pag may liwanag na. Doon nasisimula ang bilang nila ng araw. No? Isipin mo, alas 6, alas 6 ng umaga, doon pa lang sila nagsisimula ng araw. Kasi yun naman, by common sense, no? Kailan ka ba nagsisimula ng araw? Siyempre, pag may araw, no? Pag may liwanag. Paggabi, wala ng araw, di ba? So sa atin, ah, dahil tayo na sa modern times, yung simula ng araw natin, 12:00, gabi. Medyo baliktad, di ba? Medyo yun kasi yung nakasanayan eh. Yun na kasi yung turo din sa atin. Kahit sa mga school, yun na rin. Pero sa mga Hudyo, pag sinabing araw, 12 hours yun. Basta may araw pa sa langit, ano, araw yun, no? Sabihin sa kanila. So kung 6 nagsisimula ang araw sa kanila, magtatapos din ng 6 ng hapon.
Kasi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. So, ibig sabihin, alas 6 din magtatapos ng hapon, no? At pagkatapos ng araw ay gabi na. So, tama ba yun, no? According sa Genesis, tama yun. Kasi dito, sinasabi dito, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa dilim. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. At tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga sa araw na sa unang araw. So ibig sabihin mga kapatid, no, yung 12 hours na may liwanag, araw ang tawag nila doon. Yung yung kasunod na 12 hours na dilim, gabi yun. Kaya 24 pa din siya. 24 pa din siya. So kaya ko ina-explain yun mga kapatid, no, dahil sa ibang sa ibang version dito ay sa Acts 2:15, tingnan natin, no. Third hour ang sinasabi kasi diyan. Third hour of the day. Pero sa iba ay 9 AM. Dahil pagka kinonvert kasi natin yung third hour sa kanila, papatak yun ng alas 9 sa ano natin, sa oras natin. Alright, no? So, kaya alas 3 kasi sa part natin, alas 9 pa lang doon. So, sabihin, no, sinasabi pala dito ni Paul, which is maaga pa talaga yun. Maaga pa talaga yun, no? Alas 9 pa lang. Ang sinasabi niya dito, no, hindi lasing ang mga taong ito gaya ng sinasabi ninyo, alas 9 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinapahayag ni Propeta Joel. Yan, no. Kung mapapansin nyo, ito naka-indent. Ayan, no, naka-indent siya. So, ibig sabihin, meron siyang pinagkuhaan. At ang pinagkuhaan nila ay yung pahayag ni Propeta Joel. So, ano yung pahayag ni Propetang Joel na yun, no? Basahin natin. Basahin muna natin to. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. At inyong mga kabataan lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay makakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki o maging babae, at maging babae. At ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So mahalagang alam natin yung pangalan ng Panginoon. Dahil sabi dito, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So ang tanong, anong pangalan yung tatawagin sa huling panahon na yun para tayo maligtas? Para malaman natin, balikan natin ngayon ah, yung pinagkuhaan, no, tignan muna natin to, sa MBB tag. Kasi MBB tag yung ano natin, binasa natin, no? Para magtugma siya, no? Dito sa Joel 2, verse 28 to 32. Dito kinuha yun, yung sinasabi niya. Yan. Sabi niya dito, pagkatapos ito ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. So ito din yun pala, no? Ito din yun. Yung makakakita ng yung makakapagpahayag ang mga babae, mga lalaki, mga anak, no? At dito, sabi dito, no, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahuwah. Yahweh yung nakalagay dyan, no? Pero sa Hebreo, yung paleo ay Yahuwah. At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahuwah ay maliligtas. So mahalaga malaman natin yung name niya. Why? Dahil pagdating ng dakila at nakakatakot na araw ni Yahuwah,
ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahuwah ay maliligtas. So sa paanong paraan tayo hihingi ng tulong kay Yahuwah? Sabihin kakilakilabot talaga yun, no? Kakilakilabot talaga yun. And pinahahalagahan natin yung name niya. Why? No, kasi nandun yung kaligtasan natin. Pagka nga ano pagka nga sinigaw mo yung Yahusha, ang ibig sabihin ng Yahusha, Yahuwah is salvation. Yahuwah save, no? At yung pangalan ng ating Panginoon nagpapahayag na ang manunubos natin ay si Yahuwah. Kaya mahalaga, mga kapatid, no, na maipahayag natin yung Hebrew name nila. Ano na natin, bigyan na natin sila ng idea, no? Hindi naman to pilitan kung ayaw nila o kung hindi pa sila ready, okay lang. At least na meron silang idea. Meron silang idea pagdating ng end sa pag matatapos na ito, no, ay meron silang tatawagin kung maisip nilang tawagin, no. Sabi dito, mga Israelita, sabi diyan. Ayan. Pakinggan ninyo ito. Si Yahusha na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Which is true. Sinabi din naman ni Yahusha dito. Ni Yahusha to, di ba? Siya ay sinugo. Actually, mababasa natin yan sa John 17:3. Alam ko. Or 4. Yan, no? John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisang Diyos, ang hindi iisang Diyos iisang tunay na Diyos. At si Yahushua HaMashiach o Hesukristo na iyong isinugo. So isinugo sa atin ang kanyang anak na si Yahushua na taga Nazareth, which is parte ng Galilea. So marami tayong nakukuha, no? So dito, pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. So from the word na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya, ang Diyos na tunutukoy dito, according dito sa sinabi ni Yahusha sa John 17:3, ito yung iisang tunay na Diyos na kausap niya. Sino ba yung kausap niya dyan, no? Ayan. Oh, tingnan natin sa 17:1. Sino ba yung kausap niya dyan? Kausap niya dyan, no? Ang kausap niya dyan ay yung kanyang ama. At yung ama na tinutukoy natin dito ay si Yahuwah. Nung nananalangin siya para sa mga alagad. So dito, sabi niya, sabi ni Pedro ay gumawa daw ng mga kababalaghan at mga palatandaan ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So si Kristo ay si Yahushua ay ah, kinasangkapan ng Diyos para gumawa ng mga kamangha-manghang bagay sa pamamagitan niya. From the word na sa pamamagitan niya, ginamit siya. No? Ganyan kasi yung ibig sabihin ng sa pamamagitan niya, na wala namang ibang ibig sabihin yun. No? Ganun din naman sinasabi ni Yahusha. Sabi niya dito sa John 5:30, no? Tingnan natin. Wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Sabi niya, humahatol ako ayon sa sinasabi ng aking ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So dito, sinasabi din niya, no, na yung ginagawa niya, hindi niya yung sariling kalooban, kundi kalooban yun ng nagsugo sa kanya. Magkaiba sila ng kalooban ng ama. Kaya nga sinabi niya dito, ano, and sa Luke 22, Luke lang ba yung may ganyan? Ayan, no? Tingnan natin dito sa ano. Kaya nga sinabi niya dito sa Matthew 26:39, no? Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Sino yung nanalangin na yun? Si Yahushua. Sabi niya, Ama ko,
Kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. So, may choice ang ating Panginoon na hindi sumunod. May choice siya. Pero sinunod niya yung kalooban ng kanyang ama. Ano ba yung kalooban ng kanyang ama? Kalooban niya na siya manatili doon at maranasan yung paghihirap sa kopa na kanyang iinumin. Sabihin na mamamatay siya, pahihirapan siya. Buti sana kung mamamatay na ano lang no? Matutulog lang tapos patay na. Hindi eh. Namatay siya sa pamamagitan ng pagpapahirap, pagkutya, no? Sa ganung paraan. Kaya naiintindihan ko siya kung bakit siya nagpatira pa at nanalangin. Bakit? Kasi nakakatakot yung sasapitin niya. At alam niya na yung sasapitin niya. Kaya nga sabi niya, kung maaari, ilayo mo sa akin. Di ba? Kung di pa niya alam, hindi pa pinahayag sa kanya, hindi niya sasabihin to, ilayo niya sa akin. Hindi siya magpapatira pa at mananalangin ng ganyan. Ibig sabihin, no, ginamit ng Diyos si Yahusha para iligtas ang sanlibutan. Siya ang pinadala na manunubos ng Diyos. Bagamat ang Diyos natin na si Yahuwah ang magliligtas sa kanyang bayan, no? Sinugo niya yung anak niya para mapangyari yon. Naunawaan niyo, mga kapatid. Kaya si Kristo, tagapagligtas din natin, kasi siya yung sinugo eh. Pero, hindi siya magiging tagapagligtas kung hindi siya sinugo ng Ama. So, yung Ama natin nasa langit, no? Siya yung tumubos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Tagapagligtas ng Ama, tagapagligtas din ng anak. Pareha silang tagapagligtas. Kasi kung hindi sinunod ng anak, yung Ama, hindi tayo maliligtas din. Tingnan nga natin, no? Tayo natin dito sa ah, alam ko meron verse dito eh. Ah, ito ba yun? Tingnan ko lang ah. Ayan no. Sa 1 John 4:14, basahin natin. Kung tama ba ang ating pinagsasabi. Tingnan natin. Nakita namin at pinatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. So hindi lang yung anak yung manliligtas. Yung Ama din manliligtas kasi sinugo niya yung anak. Alright? At yung pangalan ng anak, dinideklara na si Yahuwah ang manliligtas. Yahusha ang pangalan niya. Ang Yahusha, ang ibig sabihin nun ay Yahuwah save. Sa iba ay Yahushua, yung kanilang rendering, no? Pero sa atin, I believe it's Yahusha. Sabi dito, no? Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Sabihin, kasama sila dun sa sa tawag dun. Kung naalala niyo, no, yung si Yahusha, di ba pinapili yung Israel? Kung sino yung palalayain nila, si Barabas ba o si Yahusha? Hindi ko alam kung kasama sila dun. Hopefully, ang pinili nila si Yahusha. Pero majority si Barabas eh. So kasama sila dun, no? Na pumili kay Barabas. Sabi dito, si Yahusha na ito na ipinagkaloob sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at pinapatay sa mga taong masasama. So ito na yung sinasabi ko. Why? Kasi si Poncio Pilato nung panahon na yon,
ay hindi naniniwala din na may kasalanan si Yahushua. Kaya nga siya naghugas ng kamay, no? At ibinigay niya yung pagpapasya sa mga Israelita. Pinapili niya, ito bang si ano, si Barabas o itong si Yahushua palalayain? Si Barabas ay isang kriminal. Isang kriminal na malamang malaki kasalanan nito. Madaming kasalanan tong si Barabas. Pero mas pinili nila si Yahushua na ipako sa krus at mamatay. So ito sinasabi niya, no, na noon pa man ay alam na ng Diyos ito sa paanong paraan, no, sa pamamagitan ng mga hula, prophecy. Basahin natin dito sa Isaiah 53 verse 49, no. Ito yung prophecy tinatawag natin. Kaya mahalaga sa atin, no, na maunawaan yung prophecy. Why? Sa pamamagitan ng propesiya, malalaman natin, no, yung kaisipan ng Diyos, kung bakit nangyari yun. At sa malalim na pagkakaunawa natin na salita ng Diyos is yung mga propesiya. Yung propesiya na yan, talinghaga yan, no? Talinghaga yan sa iba, pero ito, sa propesiya to, nagaganapin, nagagawin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Sabi dito, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahuwah sa kanya ang kaparusahang dapat tayo ang tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Pero nagsalita siya. Kaya nga may 7 last words, no? Pero ibig sabihin, no, na hindi kumibo, hindi siya nanlaban. Hindi siya nagreklamo na ayoko na, no? Ama, tapusin na natin to. Biglang bababa yung mga anghel, tapos na, no? Nabago ng isip niya, no? Hindi ganoon. Yung nangyari. Hindi siya kumibo. Ibig sabihin na hindi kumibo, figure of speech siya na hindi siya nanlaban. Nagtanong siya sa Diyos, Ama, bakit mo ako pinabayaan, no? Pero kung gugustuhin niya, kaya niyang umalis doon sa pagkapako. Pero hindi niya yung ginawa. Kaya nga ang prayer niya, hindi ang kalooban ko ang masunod, hindi ang kalooban mo. No? Sabi dito, tulad na ay tupang nakatakdang patahin, parang korderong hindi tumututol kahit na ipitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Grabe, no? Pag ang hayop kasi dinala mo sa katayan, meron na silang mindset nakakatayan na sila. Totoo lang, no? Actually, may mga isip din yung mga hayop. May mga takot din yan. Alright? Pero inahalin tulad yun doon sa ginawa ni Kristo. Kahit na alam niya yung kalalagyan niya, hindi siya nagsasalita ng mga against, no? Kaya nga sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam yung sinasabi nila. Sabi niya dyan, no? Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Di ba? Kahit si Pedro, na kanyang, ano, kamay, nasabing mahal na mahal siya. Di ba? Pinagkano siya ng 3 beses pa. Not once, not twice, but thrice. Di ba? Wala nagtanggol sa kanya sa panahon na yan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Yan ang ating Panginoon. At yan yung sinasabi ni Pedro na ipinako nila doon sa krus ng Kalbaryo at pinatay nila, na mas pinili pa nila yung walang kasalanan kaysa doon sa makasalanan. Ayun ang nagagawa ng pride sa atin.
at sa mga Pharisees. Kahit na alam nila yung totoo, para hindi madungisan ang kanilang prinsipyo at ang kanilang pinalalagyan na upuan. Kasi sila yung nakaupo doon sa upuan ni Moises eh. Sila yung tagapagturo ng kautusan. Tapos ibababa nila yung sarili nila para maniwala sa isang Mesaya na pinanganak doon sa sabsaban. Nakita niyo yung pride, no? Nakita niyo? Pero lahat ng propesiya tumutugma doon sa kanya. Pero dahil sa yung isip nila ay mapanghimagsik, kaya nga ang tatay nila Diablo eh. Tawag ni Kristo sa kanila mga serpente, no? Dahil sila ay mapanghimagsik. Ay nako, grabe. Sabi dito sa 24, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos. Ayan, no? Muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Sapagkat hindi siya maaaring bihagi nito. Same thing, no, na foreshadow niya ah, yung nangyari kay Jonah. Dito sa Matthew 12:40, mga kapatid, no, sabi dito, kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi din na nasa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, 3 days siyang patay. Sa ikatlong araw, ay nabuhay. Yun ang sinasabi dito sa kasulatan, no? Muli siyang binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Kasi kailangan niyang dapiin yung kamatayan, mga kapatid, no? I believe, no, yung napuntahan niyang lugar ay yung tinatawag na ah, Sheol o Hades, no? According sa sa parable, no, yung Sheol ay may bahagi. Yung isa ay paraiso, doon nakalagak si Abraham. According sa Luke 16, no, 19. Ayan, no. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, yung daigdig ng mga patay na to, ito ang tinatawag na Hades. At doon sa Hades, natanaw niya daw yung mayamang, ah, na, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So, dito makikita natin, no, na yung sa Sheol, may lugar yung mga righteous doon sa mga makasalanan. Doon sa lugar ng makasalanan, nagdudusa siya, pero natatanaw niya yung lugar ni Lazaro kasama si Abraham. Ayan, kaya nga nag-uusap sila, no? Kung kung si Lazaro nasa langit, hindi sila makakapag-usap kung nasa langit si Lazaro. Langit doon sa langit talaga, nasa taas. Ilang milya-milyang layo yun, mga kapatid, no? Pero yung pinuntahan nila, hindi langit, kundi lugar ng mga patay. Lahat na namamatay dyan na pupunta, mga kapatid, no? Siguro aralin natin yung susunod, yung about niya sa Hades. Pag namatay tayo, mga kapatid, no? Meron tayong pinupuntahan. At tayo napupunta dyan sa lugar na yan. Hades ang tawag dyan. O o tinatawag nilang Sheol. Sheol. Sheol ang tawag nila ng iba dyan, no? At doon daw may dalawang bahagi. Yung isang bahagi, bahagi ng kasama si Abraham, yung isang bahagi, bahagi ng pinaparusahan. Kaya sila nakakapag-usap, no? Kasi kung hindi sila kung hindi sila magkalapit, hindi ito sasabihin ni ng mayaman, no?
Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ng aking dila. Dahil ako'y naghihirap na sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis sa kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagduro sa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. No? Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at mga naririyan ay hindi makakapunta dito. So merong bahagi na meron napapalagitnaan sila ng bangin kaya hindi pala makatawid. Pero nakakatanawan sila. No? So ganun sa Sheol. Sa Sheol o sa Hades, mga kapatid. No? And according dito sa sa Revelation, kung titingnan natin dito sa Revelation 1:18, no? Sabi dito ni Kristo, at ang nabubuhay, namatay ako ngunit tignan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. So ibig sabihin no, na nung siya ay nagdusa at namatay, kaya kailangan niyang mamatay upang matalo niya yung kamatayan. Paanong paraan matatalo ni Kristo yung kamatayan? Na ang no, isang tao ay mamamatay ng walang kasalanan na hindi nagkasala kailanman. Hindi lumabag sa kautusan. Sa ganung paraan niya, natalo yung kamatayan. Natalo, nat, ah, natalo niya yung kasalanan kasi di siya nagkasala eh. Hmm? Di siya nagkasala, siya ay sinless nung siya ay nabuhay. Tandaan natin, ang dahilan ng kamatayan ng tao ay kasalanan. Kung matatalo niya yung kasalanan, no? Kung mapagtatagumpayan niya yung kasalanan, matatalo niya yung kamatayan. Dahil ang nagkukos ng kamatayan ng tao ay kasalanan, no? Naalala niyo si Adan at si Eva? Dahil sa kanilang kasalanan, kaya nagkaroon ng kamatayan ng tao. At according sa Romans 6:23, no? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ngayon, nung siya ay nagtagumpay, si Kristo, no, nakuha niya yung susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. From the word na susi, ibig sabihin yan, napagtagumpayan niya. Meron na siyang meron na siyang authority. Meron na siyang um, he has overcome death. Kaya nung na-overcome niya yung death, yung hawak na niya yung susi ng kamatayan, wala na ngayong kamatayan. Kaya nga, sabi niya, no, uh, he is the resurrection and the life. Sabihin, sa pamamagitan niya, tayo'y binigyan ng buhay na walang hanggan. Mabibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan kung matatalo niya yung kamatayan. So yun po yung sekwensya nun, mga kapatid, no? Kaya po siya, nung namatay siya, 3 araw siyang nasa ilalim ng lupa, ibig sabihin, nasa Sheol, no? Nasa Sheol siya, at nung nabuhay siyang muli, binuhay siya ng Diyos after, nung ikatlong araw na. Sabi dito sa basahin natin, no? To support this, mahaba na pala. Sabi dito ni Pablo, isang hiwagang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng muling pag-ihip trumpeta sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhangin at di na mamamatay. Sabihin, no? Ito yung yung manifestation ng pagkapanalo ni Kristo. Babaguhin tayong lahat. Ang katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok at ang kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan,
matutupad na ang sinasabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Ayan yung sinasabi ni Kristo na na sa huling araw, ang tatalunin niya ay yung kamatayan. Pagka nalupig na niya, natalo na niya yung kamatayan, ibabalik na niya sa Ama lahat ng bagay, no? According sa Revelation 25:6, ito ang pagkabuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Pinagpala at binukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. So meron tinatawag na first resurrection. Yung first resurrection, ito yung mga makakasama ni Kristo na maghari ng 1,000 taon. Ang tawag dito sa 1,000 taon na to is millennial reign ni Christ. Pagbalik niya dito sa lupa, no? Pag ihip ng trompeta, babalik siya. Sasalubungin siya ng ng mga hinirang niya dun sa sa langit. Doon sa diyan lang sa alapaap, no? And doon na yung mga nabuhay na bahagi ng first resurrection, sila yung mga makakasama ng Diyos, ni Kristo, ng Panginoon, sa kanyang 1,000 taon na paghahari dito sa lupa. Siyempre, kasama din dun yung mga, kung inabot mo yon, kasama ka dun. Kung inabot mo yung na, kunyari, di ka namatay, o hindi ka pa matanda, di ka namatay sa katandaan, inabot mo yung pagbabalik ng ating Panginoon. Pag buhay ka pa, mababago ka eh. Magta-transform ka into glorified body, no? Kaya ka nga makakalipad doon sa para sa lubungin ng Panginoon. Alright? Tapos doon, kasama ka sa sa maghahari ng 1,000 taon, no? At pinagpala ng Diyos ang nakasama niya ng unang pagkabuhay. Ayan. Sabi dito, walang kapangyarihan sa kanila ang second death, ikalawang ikamatayan. Sa halip, sila ay magiging pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So yung mga nabuhay na yon, na resurrect sa first resurrection, ay magiging pari ng Diyos at ng ating Panginoon. So ano naman, kung may first resurrection, ano naman yung second resurrection? Yung second resurrection, yun na yung last judgment, ang tinatawag na final judgment. So dito sa Revelation 20:11-15, ito yung second resurrection, no? Ito yung, kung hindi ka kasama dun sa nabuhay sa first resurrection, dito ka ngayon bubuhayin sa second resurrection. Sa paanong paraan? Para hatulan, sa paghahatol, no? Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pa muli. Nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, mga dakila at hamak, mga binuk mga dakila, maging dakila at hamak. At binuksan ng mga aklat, binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang mga ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat, iniluwag ng dagat ang mga patay na naroroon, iniluwag din ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang ginawa. Pagkatapos nito, itinapon sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. So sa final judgment, yung 1,000 na naunang first resurrection, hindi nakasama dun sa final judgment. Hindi sila kasama dyan. Pero, etong mga natitira sa second resurrection na to, ay kung hindi nakasulat yung pangalan nila dito sa aklat ng buhay, ano ba dito? Yan, aklat ng buhay, itatapon sila sa lawa ng apoy, which is yung second death. So mahalaga sa atin, no, na masulat yung pangalan natin dito sa aklat ng buhay. Ayan, no? Nauunawaan po ba mga kapatid?
Actually, medyo mahirap na 'tong parte na 'to 'no, about sa resurrection. Pinaliliwanag ko lang kasi para meron din kayong idea. Sabi dito 'no, pagkatapos itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at yung Hades. Na na natatandaan ninyo, yung Hades nandun yung ano, nandun si Abraham at nandun yung ano, yung mayaman. Nandun din si Lazaro. Pero sa last day, itatapon daw yun dun sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, sisirain na yun. Kasi wala na siyang pakinabang. Tapos na lahat eh, no? Pero yung mga nandoon na mga patay ay iluluwa niya para i-judge. Sama dun yung mayaman sa final judgment na yun. At kasama dun yung si Lazaro. Sila ay i-judge according sa kanilang mga gawa. At kung yung pangalan nila hindi nakasulat doon sa libro ng buhay, I believe nakasulat. Si Abraham, hindi nakasulat, di ba? Nakasulat yung pangalan nila doon at hindi sila itatapon sa dagat-dagatang apoy. So let us continue, no? Sabi dito, ayan, sabi dito, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama. Hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Dahil dito'y natuwa ang puso ko at ang mga salita ko'y napuno ng galak. At ang katawan ko'y mananatiling may pag-asa sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pinababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Ituro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay dahil ikaw ang kasama ko. Ako'y mapupuno ng kagalakan. Ayan, no? Sabi dito sa 29, mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang mga ninuno nating si David ay namatay at inilibing at naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Actually, no, ang ang pangako ng Diyos sa kanya is ito. Sa 2 Samuel 7:12-17, nangako ang Diyos kay David. Ang pangako niya ay, sabi dito, pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyong bilang hari at patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. So dito yung tinutukoy ditong hari na papalit sa kanya ay si Solomon. Si Solomon yung magtatayo ng templo para sa kanya. At sa angkan ni Solomon, magmumula daw yung maghahari sa kanyang bayan kailanman. So anuhin natin, no? Sa 15, ayan, sa 16, no? Magiging matatag ang iyong sambahayan at ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. So ang Diyos na nagsabi na magpakailanman. Ibig sabihin, hindi mawawala yung trono ni David sa earth magpakailanman. Isinaysay nga niya kay Nathan, ayan, no? Yung pangako ng Diyos kay David na hindi mawawala yung trono niya magpakailanman. Pero ang sinasabi ni Pablo kanina, si David namatay at yung libingan niya nandito kasama natin, no? At siya'y propeta at alam niya yung pangako sa kanya ng Diyos. Actually, yung pangako sa kanya ng Diyos na tinatawag na covenant sa 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 English, no? Tipad sa kanya ng Diyos. Sabi dito, hindi ba ninyo alam na pinagtibay ni Yahuwah, ang Diyos ng Israel, sa isang kasunduang hindi maaaring sirain, na si David at ang kanyang mga anak ang maghahari sa Israel magpakailanman. So ang Diyos ay gumawa ng kasunduan kay David. Nangako ang Diyos kay David na siya ay maghahari magpakailanman. Alright, no? At sinasabi dito na yung daw, sa pamamagitan daw, ayan, ayan, sa pamamagitan daw ng mga pangako, ay alam nila na sa angkan ni David magmumula yung hari.
nila, which is ang Messiah. Dami pang verse eh, pero ah, kulang na tayo sa oras, no? Sige, bilisan ko na lang, no? Sa Jeremiah 25:13, para maabutan natin yung ano, 23:5 pala. Ayan, sinasabi dito, nalalapit na ang araw, sabi ni Yahuwah, pipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na mamamahala ng buong karunungan, paiiralin niya, paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katuwiran. So meron daw isang sanga na hari na magmumula sa angkan ni David. Sabi dito sa Psalm 2:2, mga hari sa lupay magkasundo at sama-samang lumalaban. Hinahamon, hinahamon si Yahuwah at ang kanyang hinirang. So dito, merong pangitain. Si David kasi isang prophet. At the same time, siya isang hari. So merong pangitain sa kanya na ang mga hari sa lupa maglalaban-laban sa hinirang ng Diyos. Ano ba meaning ng hinirang ng Diyos? Sa NKJV, tingnan natin kung ano ang ginamit diyan. KJV. Ano intended kaya? Ano intended? Ah, ah, tingnan natin kung ano. Siguro po ano, itutuloy na lang natin yung ano. Kasi kung titingnan ko, haba pa siya. Dito tayo sa ano sa 29. Sa ano po, sa kailan po ba yung next natin? Tuesday. Sa Tuesday po, 29 hanggang matapos na po yun mga kapatid. No? Kasi hindi ko ma-explain ng ano eh, ng mabilis eh, kung na hindi niyo po baka hindi niyo po maunawaan ng ano, kung bibilisan natin no, mga kapatid. Pero dito, hallelujah, ah, nakita natin no, na marami palang mga ibig sabihin yung mga verses na to na hindi lang siya basta babasahin natin ng ano, ng isang diretso. Meron siyang mga ano eh, meron siyang mga ibig sabihin. At tayo ay magpatuloy tayo sa pag-aaral mo. I hope na notes niyo yung mga ano po, yung verses na sinabi po natin kanina. Kaya ayun po. So next week pag-aaralan natin no na sa paanong paraan nasa katuparan yung pangako ng Diyos kay David at bakit sinasabi dito hindi mo hinayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Bakit siya hindi nakaranas ng pagkabulok? Sa paanong paraan siya hindi nakaranas ng pagkabulok? Kaya ayun po mga kapatid, siguro po ako po yung mananalangin na no. Hallelujah. Aming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, tunay ng dakilang iyong pangalang Yahuwah sa buhay namin. At kami ay nagpapasalamat at pinakilala mo ang iyong sarili sa iyong mga anak. Salamat Ama dahil sa pangalan mo meron kaming kaligtasan. Dahil sa pangalan na dulot ng iyong anak, Yahushua Mashiach, ay naroon ang kaligtasan namin. Salamat Ama sa mga karunungan binigay mo sa amin sa gabing ito. At nawa ito ay aming turuan mo kami, tulungan mo kami na, na maunawaan itong ah, ang mga salitang ito, mga kasulatang ito. At kung may mga bagay man kami na hindi maunawaan naman, as you said on your word, na sa sulat ng apostol na ni Santiago, na kami hihingi sa iyo ng karunungan kung kami nagkukulang. Salamat Ama at patuloy mo kaming samahan sa aming mga pag-aaral, patuloy mo palaguin ang aming mga pananampalataya, maging isa kami
hallelujah, sa spiritual. At sa mga anak mo na nagbigay ng oras, naglaan, salamat sa mga buhay ng iyong mga anak at patuloy mong pagpalain, patuloy mo pong samahan sa kanilang mga ginagawa, pagtagumpayan mo po, Ama, at ikaw po ang maluwalhati sa buhay ng mga hinirang mo. At, kami po ay nagpapasakop sa iyo. Please, give us a humble heart na laging nagpapaturo sa iyo. At, hayaan mo nga na bigyan mo kami ng desire na hanapin ka at magsaliksik ng iyong mga salita. Huwag mo po kaming ilayo sa katotohanan, bagkus ilapit mo po kami sa iyong mga daan at sa iyong mga salita, sapagkat ang iyong salita ay ang katotohanan. Salamat po, Ama, at, ikaw ang maluwalhati sa gabing ito at ah, ah, kami ay magpapahinga ngayon. Ingatan mo ang bawat isa. Bukas kami ulit sama-sama na ah, mag, dadalo sa iyong mga gawain. Salamat, Amang Yahuwah. Sa'yo lamang lahat ng papuri, ng pagsamba, pagdakila sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Yahushua, na aming Hari at ang aming Panginoon magpakilan. Amen. Yung mga kapatid, no, binabalik ko na po sa ating host.